gumagapang papunta sa diktadorya. Bakit o? Kasi ang isang diktador, hindi po sumusunod sa saligang batas, hindi sumusunod sa rule of law tinatawag. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Vehemently deny ownership sa Digital 8. So who owns Digital 8 for the record? For the record, it's owned, well, I don't know if he wants to be dragged in this thing, in this issue, no? But you can check naman kung sino ang sa SEC. Ayan, yung ating highlights ng ating pag-uusapan ngayon, no? At ito nga, unahin muna natin itong kay Luistro na ito yung una nating pag-uusapan, ha, itong kumakalat na video tungkol dito kay Congressman Luistro. Sobrang kapal po ng mukha, yan ang sabi ng mga comments doon at sa mga taong bayan sa sinabi dito ni Luistro, no? Dahil raw sa mga ayuda na ito raw ay dahilan kay Speaker. Parang sinasabi niya sa taong bayan na may utang na loob tayo kay House Speaker Martin Romualdez. Di ba? Grabe, no? Ginagamit itong mga ayuda na ito para pabango sa kanilang pangalan. So yun po ang video na ipapakita ko sa inyo at magre-react po tayo dyan, okay? Itong pangalawa nating pag-uusapan, itong ang issue ni Jay Ruiz. Ano ba ang issue ni Jay Ruiz? Ito yung nasa balita. Presidential Communications Office. Ito yung bagong recruit rin ng Malacanang, PCO, di ba? Secretary Jay Ruiz, sabi niya last Tuesday, na slammed a story claiming that, kasi may kumakalat na balita na ito raw si Jay Ruiz, no, is the supposedly co-founder sa private media firm that secured a multi-million peso deal from a government agency, di ba? Yan ang issue niya ngayon. Ngayon, tinatanong siya kasi hindi ito maganda. Maraming mga nagsasabing mga taong bayan, kaya pala kinuha ka bilang PCO ni Bongbong Marcos kasi may multi-million peso deal ka pala. Yan ang mga sinasabi. Yan ang kumakalat na issue. So ngayon, it's a battle between totoo ba yan o hindi. So, dapat siyang managot dito. So, dapat niyang sagutin ito. So, itong video na ito, ipapakita natin kung ano ang sagot niya dito. Itong si Jay Ruiz. No? Dati naman itong taga-ABS-CBN. Correct me if I'm wrong, pero yun ang naalala ko sa kanya. Okay? So, pakinggan natin yan at mag-re-react tayo sa kanyang issue. Okay? Itong pangatlo nating pag-usapan, itong sinabi po ni Attorney Panelo, legal counsel dati ng ni former President Duterte, no, na ito raw administrasyon ni Bongbong Marcos ay papunta na po sa diktadorya. Okay? Kasi yun rin po ang analysis ni former President Duterte noong nag-speech siya doon sa indignation rally sa Cebu. Okay? So, mahalaga po natin itong i-discuss kasi sino ba namang gusto na diktadorya po ang magiging bansang Pilipinas? Dati naman, sinasabi, itong ama ni Bangag, di ba? Na si Marcos Sr., diktador. They are very popular about the dictatorship issue. No, ngayon naman, ano bang masasabi natin dito, ha? History repeats itself na ba? Na masasabi nating patungo na tayo sa diktadorya? Alamin natin yan mamaya sa reaction ni Attorney Salvador Panelo. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, itong mga maiinit na issue natin, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video
para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? And at the same time, ma-notifyan yung mga cellphones ninyo kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, or kung nagla-live na ang Donmar TV. Okay? So, importante yung mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, okay. So, ito, simulan muna natin itong kay Luistro. Marami pong nagagalit dito sa video na ito kasi harap-harapan talaga, no? Harap-harapan na ipinagmayabang ni Luistro na itong mga ayuda na ito, itong mga AX, itong mga AKAP, dahil raw ito kay House Speaker Martin Romualdez. Okay? Ito po yung video ipapakita ko sa inyo, yung buong-buo dito. Play! Luistro, pasok! So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Grabe, no? Harap-harapan talaga. Dahil raw kay Speaker ito lahat ng mga tinatanggap niyong pera. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Dahil sa tupad na natatanggap ninyo. Dahil raw yan kay Speaker. Di ba? So once again, ulitin natin Baka akala nyo, fake news na naman. Maraming mga nagko-comment fake news na ka na naman, Donmar. Ito, hindi yan AI. Tingnan nyo, tingnan nyo. let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Alam mo, Luistro, ito yung aking opinion dyan Hindi yan dahil kay Speaker. Alam nyo, naalala ko tuloy yung sinabi ni former President Duterte na bilang isang government official, magserbisyo kayo. Kaming mga taong bayan, wala kaming utang na loob sa inyo. Trabahante kayo ng gobyerno Hindi kayo nandyan sa pwesto nyo ngayon kung hindi dahil sa amin. Kung hindi dahil sa mga constituents ninyo na bumoto sa inyo. Kahit nga yan si Speaker Na-appoint yan bilang House Speaker dahil kay Bongbong Marcos, di ba? Lahat kayo na nasa gobyerno ngayon, nakaupo. Taong bayan po ang nagpapaupo sa inyo. Taong bayan po ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya, huwag kayong magsalita na parang may utang pa kami dito kay House Speaker. Okay? Wala kaming utang ni House Speaker Martin Romualdez. Yang AKAP na yan, yang AX, tupad na yan, pera yan ng taong bayan. Pera yan ng tax namin. So wala po kayong karapatan para magmayabang o ituro mo si House Speaker na, oy, masarap yung aming natanggap na mga ayuda dahil ka House Speaker. Hindi. Yan ang COMELEC Mga taga-COMELEC, ito yung dapat yung pagtuunan ng pansin. Dito pa lamang, there is something wrong. Di ko lang alam kung they violated the COMELEC rules. Pero hindi ito dapat ipagmayabang. Okay? Itong mga ayuda na ito, itong mga AX, tupad, kung anong akap-akap dyan, hindi nga yan ginusto ng taong bayan. Kasi wala namang pandemya. Nagagalit nga yung mga taxpayers, yung mga middle class taxpayers, nagagalit sila. Kasi itong mga ayuda na ito, hindi mo alam kung saan ito patungo. Yung iba dyan, ginagamit ito sa mga online gambling. Pagkatapos ng ma-receive nila itong mga ayuda na ito, ginagamit pa ito sa mga online gamblings, naglalaro ng mga scatter, ganon. So useless.
Hindi ko nila lahat kasi yung iba naman talagang ginagamit nila ng matino pagkain sa mesa nila sa kanilang pamilya. Pero how about those, yung iba, may kumakalat na video, di ba? Na nakatanggap sila, konting walis-walis lang sa daan, para tanggap ng ayuda. Di ba? Kaming mga taxpayers nalulungkot po dito. Tapos ang masakit pa dito, gusto nyo pang may utang na loob kaming taong bayan kay House Speaker? Hindi. Tungkulin ninyo yan. Government officials kayo. Tungkulin ninyo. Gumawang batas, kung anong-anong mga programa ninyo para lumago ang pamumuhay ng taong bayan, tungkulin ninyo yan. Hindi namin utang na loob. Pinagswiswilduhan kayo dyan. Ngayon, nangangampanya kayo. Gagamitin nyo itong mga ayuda-ayuda na ito. Ang kakapal ng mukha. Hindi nakakatuwa. Sa totoo lang, Luistro, isa ka rin. Sa totoo lang, isa ka rin na politiko. Pasaway ka sa mga ginagawa mong yan. Okay? Ang gagawin ninyo, gumaya kayo sa ibang mga government officials. Hindi sila nangingialam dito sa mga akap, ayuda. Never mention those ayuda. Never mention, kung mga kampanya kayo, never mention the ayudas. AX, tupad, akap. Huwag niyong i-mention yan. Trabaho na yan ng DSWD. Gusto nyo talagang idikit nyo ang sarili nyo dyan sa ayuda na kayo yung tumulong-tumulong? Trabaho nyo yan. Obligasyon nyo yan. Walang makinabang na government official sa ayuda na yan. Pera yan ng taong bayan. Deserve nilang makatanggap yan. So, hindi kayo credited dyan. Yan ang totoo. Mag-real talk po tayo dito. So, never mention the name of the House Speaker. It's not the money of the House Speaker. It's people's money. Luistro. Attorney ka pa naman. Abogada ka. Pero ganyan yung thinking mo. Wala kang prinsipyo. Wala kang prinsipyo. Yun lang po ang comment ko dyan, Sobrang kapal ng muka ni Luistro na, tingnan nyo yung muka ni House Speaker sa likod, Ang sarap ng ngiti niya, Sobrang malaki yung ngiti. Abot tenga yung ngiti ni House Speaker. Ay. Buhaya talaga. Ito, punta tayo sa next topic natin, Itong patungkol nga dito kay issue dito ni Jay Ruiz, no? Na kinuha ito, Sabi ko, palpak talaga ito mga kinuha na PCO ni Bongbong Marcos. Yung isa, palengkera, may issue, vlogger, ganyan. Attack dog ni Duterte. Yung isa naman, may issue. Patungkol dito na nagmamay-ari raw siya dito sa Digital 8. Na itong mga pinagmamay-ari niya, may kinaugnayan ito sa relasyon ng gobyerno. Raw, di umano. Na multi-million peso dealings with the government. Imagine that one. So mayroong nagsasabi, grabe naman ito, parang nanalo ng loto, di ba? Parang nanalo ng loto. Yan ang sabi ng iba, kaya pala kinuha ni Bongbong Marcos itong si Jay Ruiz. Kasi instant millionaire raw kaagad. Ganon yung mga lumalabas na issue. So, dito sa Donmar TV, ayoko naman na i-assume natin kaagad na may korupsyon nangyari, talagang bulsa na naman ng hayaan natin na mag-explain muna. Kayo nang humusga, kayo nang humusga kung meron bang kabalastugang nangyari dito patungkol dito kay Jay Ruiz. Okay? Kasi tinatanong siya ng media ngayon because this is a fight of his credibility. Kung
bagay ba siyang ilagay sa PCO sa ng labasang issue ngayon tungkol sa kanya? Kasi I believe na kung ganyan po ang issue patungkol sa kanya, mahirap itong paniniwalaan ng taong bayan bilang spokesperson ng ating Pangulo. 'Di ba? Ito, panoorin muna natin. Huwag tayong manghusga. Kayo nang mag-react patungkol dito sa kanyang issue. Play. To be dragged in this issue, no? Vehemently deny ownership sa Digital 8. So who owns Digital 8? Tinanong siya ngayon. Kasi isa yun sa mga issue. Sa kanya ba yung Digital 8? Okay? Itong media, I think this is a media company, no? Na may kinaugnayan po ito na sa ito nga nilagay multi-million peso deal ng gobyerno. Okay? So I have to explain this one kasi hindi ito pwede. The record. For the record, it's owned well, I don't Again, tinatanong siya sa kanya ba 'yon? Play. Vehemently deny ownership sa Digital 8. So who owns Digital 8 for the record? For the record, it's owned well, I don't know if he wants to be dragged in this. So hindi niya inamin. Okay? Parang yung parang nag-iisip siya tapos hindi niya inamin. Kayo nang humusga kung nagsisinungaling ba siya o hindi. For the record, it's owned well, I don't know if he wants to be dragged in this issue, no? So ibig sabihin, merong ibang nagmamay-ari. Hindi niya binanggit. But you can check naman kung sino sa SEC, kung sino ang may-ari ng Digital 8. Ako sa totoo lang, no? But what if sa kanya talaga yung Digital 8? Kaya ba ng gobyerno? Kaya bang gawin ng gobyerno na burahin kaagad ang pangalan niya na siya yung nagmamay-ari ng Digital 8? Nagtatanong ako kung kaya ba ng gobyerno. Siyempre, kung presidente ka ng Pilipinas at sasabihin mo, palitan yan ang pangalan ng nagmamay-ari ng Digital 8, kaya yan, di ba? Kaya, basta presidente na ang magsabi. Pero hindi ko sinabing yun talaga ang nangyari, pero sinabi ko lang kaya. Pero ngayon, hindi niya inamin. So malinaw yan hindi sa kanya ang Digital 8. Kayo nang humusga. Kayo nang humusga. In this issue, no? But you can check naman kung sino sa SEC, kung sino ang may-ari ng Digital 8. Is it someone, a former police officer na involved sa isang serious crime? Again, check na lang po. Bakit hindi mo masabi? Yan ang tanong, bakit hindi mo masabi sa bibig mo? Ipa-check ngayon sa media. I-check natin yan. Yan lang ang tanong ko, di ba? Bakit hindi, kung ikaw malinis ka, bakit hindi mo masasabi yun? Sabihin mo na lang. Magdududa pa yung taong bayan sa inyo niyan, di ba? Ito po yung may-ari ng One final point. Lahat ho ba ito na i-declare nyo sa Pangulo? And moving forward, do you... Siyempre, alam nang pa. Ako this is my opinion. Siguro naman, ikaw kukunin kita bilang PCO. Siyempre, i-background check yan ng Pangulo, di ba? Sasabihin ng Pangulo, oy, katransaksyon ko ito. Halika! Joke lang yun, joke lang yun. Hindi, siyempre naman, siguro alam ng Pangulong Marcos. Ang tanong dyan, katanggap-tanggap pa? Na ito yung kinuha ng Pangulo? O meron ba silang, ano lang ito? Mga possible, hindi ko sinabing nangyari ito. Ito lang ay mga possibilities. Pwedeng may kasunduan sila sa gobyerno. Specifically kay Bongbong Marcos. Pwede. Diba? Pwede. Pero hindi natin alam. Intend to perhaps to preempt further attacks on your reputation and your credibility. Perhaps divest in all your other business interests para hindi na ho maulit ito. Unang-una, wala nga akong i-divest, diba, dun sa
digital aid dahil hindi nga akin yan eh. On the other, Hindi niya inamin talaga. Kasi kung aaminin niya, finish na. Sa totoo lang, magaling rin magpaikot-ikot ang tanong ng media. Good job yung media, di ba? Magaling magpaikot-ikot. Pinanindigan niya, hindi yan sa akin. Ako lang yung parang ano sabi niyan? Authorized or spokes, yan, parang may term yun eh. Yung sinabi niya sa interview niya, yung parang representatives, parang ganun. Representative ng Digital 8. Pangalan ginamit, bla bla bla, kung anong The others, it's ongoing. Yun nga yung hindi naging klaro, di ba? I'm going to divest in my other company na may possible lang, pero wala naman din conflict of interest. Kasi, unang-una, restaurant. Kasi, big issue talaga yan na ikaw po ay nagtatrabaho sa gobyerno tapos merong conflict of interest. Hindi yun katanggap-tanggap eh. Di ba? Yung isa, leasing company. So, I don't see any. the art gallery. The art gallery also it's a promotion of Filipino art and culture. Di ba? Okay, so yun po ha. Yun po ang sagot ni J. Ruiz dyan. Ako naman, sa totoo lang, dapat itong administrasyong Marcos sa mga ganitong bagay, mag-ingat sila. Especially na kumakalat ang mga issues patungkol po sa ito. Sinabi yan ni si dating Senador Drilon. Sinabi niya na ito yung pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, yung national budget. Meaning to say, kumakalat po ang impormasyon na ang gobyernong Marcos, administrasyong Marcos, ang pinakakurap na nangyari sa bansang Pilipinas. Di ba? Sabi niya. Hindi particularly si Marcos ang kurap ha. Ang administration ni Marcos, sobrang daming korupsyong nangyari. Yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig kong sabihin. Tapos, heto, pinapa-resign na itong mga nagtatrabaho sa PCO, mga members ng PCO, tapos pinalitan ng ibang kagaya nitong si J. Ruiz, tapos may issue. Okay? Na itong si J. Ruiz ay tinatawag niyang ano tawag dun? Dinismantle siya o parang giniba ang kanyang reputation. Okay? Kasi di umano may gusto sa kanyang pwesto bilang PCO. So hinanapan siya ng issue. Parang ganun ang argumento ngayon ni J. Ruiz. So, syempre, kung laliman mo yung analysis mo dito, ang mga Marcoses, especially itong si Liza Marcos, si Bongbong Marcos, pati itong si Martin Romualdez, kilala ito sa bansang Pilipinas na marami po silang kakilala na mga negosyante. Try to think of it ha. Try to analyze. Bago pumasok sa politika itong mga taong ito, itong mga Marcos, bago naging presidente si Bongbong Marcos, bago naging first lady si FL Liza, si Romualdez, kilala itong mga pamilyang ito na may mga malalaking kilalang kumpanya, mga businesses at iba pa. Marami nga silang pera. 'Di ba? Marami silang mga businesses. Tapos, heto ngayon. Pangatlong taon sa panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas si Bongbong Marcos. Try to think, sino yung mga trabahante niya? Sino yung mga kinuha niyang mga nagtatrabaho sa gobyerno? Yung mga sekretaris niya. Tingnan nyo.
Di ba? Tingnan nyo. Isa na dito si Jay Ruiz. Ngayon, hindi niya inamin na sa kanya yung Digital 8. Diba? Alam mo naman na kung papasok ka sa gobyerno, especially na may issue pa yung presidente ngayon, ang daming issue, kung ikaw po ay papasok, kakalkalin talaga yung history mo. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, presidente ka ng Pilipinas eh. Kaya mong gawin lahat. Para lang mapagtakpan kung gusto mong mapagtakpan. Hindi ko sinabing ginawa yan ni Bongbong Marcos. Possibilities lang ito na possible ganito, ganyan. Kasi kung ako talaga, dapat imbestigahan. Di ba? Na sino ba talaga? Ano ba talaga ang tunay na pagkatao nitong si Jay Ruiz? Kasi po, mahirap yan. Maging issue yan. Kaya pala. Multi-million peso deal yan ha. Nakipag-business ka sa gobyerno. So, conflict of interest po ang ganyang pangyayari. Unfair yan sa iba. Sa totoo lang. Di ko ibig sabihin na merong korupsyon nangyari ha. Wala. Meron lang. This is an issue about conflict of interest. Kung merong conflict of interest, mahirap yan. Diba? Mahirap yan. So, ang tanong, alam ba ni Bongbong Marcos ang pagkatao ni Jay Ruiz? O baka alam niya, o sinadya niya talagang kinuha. Hindi natin alam, may utang na loob ba? Ganyan. Di ko alam ha. This is all possibilities lang. Analysis lang ito. Di ba? Kaya nga, sabi ko sa inyo, vote wisely. Iboto nyo yung presidente na tunay na magserbisyo. Iboto ang presidente na alam kung ano yung gagawin, na hindi po bababuyin ang taong bayan, na hindi po aabusuhin ang taong bayan. Kung totoo itong si Jay Ruiz ang nagmamay-ari dyan sa mga nila, ina-accuse nila, ano ito? Unfair ito sa taong bayan. It's very unfair. Okay? So, kayo na pong humusga ha. Kayo na pong humusga dyan. Kasi, what if naman talagang totoo yung sinabi ni Jay Ruiz na hindi siya nagmamay-ari? Unfair naman sa kanya, di ba? So, kayo na humusga. For now, this is under investigation. Kayo na po muna. That's update pa lang ito. Reaction pa lang ito sa nangyari sa kanya. Okay? So, next. Punta tayo dito sa issue nitong pagiging diktador ng isang presidente. Mangyayari ba yan sa Administrasyong Marcos? Yan ang malaking tanong. Okay? Ito yung analysis ni Atty. Panelo. Pakinggan po natin. Okay? Play! Kung mapapansin mo, dahil ikaw nag-cover ka ng mga rallies. Yes, sir. Si Inday Sara, kakaiba, pag ito'y nakikita, talagang pareho ng kanyang tatay, sinasalubong ng tao at naghihiyawan sila. Kakaiba dun sa mga pangkasalukuyang opisyalis ng gobyerno. Makikita mo, hindi. Walang ganon. Kaya kitang-kita na itong si Inday Sara talagang napakalakas na kandidato sa 2028. Katunayan, kung tumakbong presidente, hindi sana siya ang presidente ngayon. Tama. Kaya sinasabi ko natin sa column natin na dahil dito, kailangan siraan mo ito. Pag hindi mo ito siraan, dire-diretso ito Kaya kailangan gagawa sila lahat. Inumpisa nila yung congressional probe, kung saan pinahiya siya doon, pinapakita na siya hindi karapat-dapat na maging vice presidente, kaya pinatatanggal nila. At kung magtagumpay sila, isa po sa mga kaparusahan, hindi ka na po pwedeng tumakbo. Perpetual disqualification ang tawag doon. So, ano pang ginawa nila?
O, pati nga yung mga kakampi, tinan nyo, pati itong network na itong SMNI, niyayari din nila. Pati si Pastor Kibulit, pinakulong nila. O, pagkatapos, ano pang ginawa nila? Ito kasi kung i-connect nyo lahat-lahat, impeachment ni VP Sara, si Duterte naman, inimbestigahan sa extrajudicial killing, ang SMNI, tinanggalan ng hindi na makikita sa TV, 'di ba? Si Kibuloy nakulong. Try to analyze. Itong lahat ng mga nangyayari po, lahat ito ay panggigipit sa hanay po ng mga Duterte. Di ba? Anong tawag mo doon? Kasi may nagsasabi parang diktador yan Di ba? Kasi sabi po ng mga DDS vloggers, political analyst, itong ginagawa ng Administrasyong Marcos ay unti-unti nilang pinipilayan ang kanilang mga kalaban. Hindi literal na pinipilayan yung pinipilayan yung parang wala ng access yung kanilang mga power ba, like the SMNI. Ang power ng SMNI is to spread totoong balita, pero anong ginawa nila, 'di ba? Unti-unti nilang ginigipit yung isa sa mga founder, si Pastor Apollo Kibuloy. Ano nangyari, 'di ba? So hindi naman direkta yung kay Kibuloy, hindi direkta na away ng politika pero yang ginamit yung nakaraang issue ni Kibuloy para lang siya makulong. Ganyan. Magaling po si Bongbong Marcos ng ganyan. Like for example na hindi niya, magaling si Bongbong Marcos ng ganito. Hindi raw niya, hindi siya ang dahilan kaya nakulong si Kibuloy. Kasi may issue si Kibuloy sa mga pang-aabuso, kaya yun, di ba? Pero ito namang mga kalaban ni Kibuloy, tinitake advantage dahil yung presidente ayaw kay Kibuloy. Yun naman kay VP Sara, ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, di umano, sabi ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Pero look at what happened sa kanyang pinsan doon sa House of Representatives. In-impeach. 'Di ba? Ganito po ang gobyernong Marcos. Halatang halata na Dati sa administrasyon ni former President Duterte, never mong makita na nanggigipit si Duterte sa kanyang mga kalaban. Never. Yung kay Senator Laila de Lima, at that time, maraming mga maraming mga witness, maraming mga testigo. Yung sa ABS-CBN, kung sasabihin nyo na yun? May violation talaga ang ABS-CBN. Sobrang dami. Pero yung ngayon, sa nangyayari po ni VP Sara, lahat yun akusasyon. Wala naman silang napatunayan na tunay na ebidensya. Pati nga ang COA, sabi ng COA, malinis si VP Sara. Ano ginagawa nila? Yung EGK ni former President Duterte, anong masasabi nyo doon? Ni isang kaso, hindi nila makasuhan si Duterte. Kasi walang accurate details na nakapagturo kay Duterte na siya yung dahilan sa pagka-gurgur ng mga adik na yan. Di ba? Pero sinasakyan nila ito lahat. Kasi kalaban nila sa politika. Takot silang matalo. Takot silang makapasok ito sa 2028. Naghain sila ng demanda, criminal charges, grave threats daw, inciting to sedition. Lahat ng mga kabalbalan na talagang ang layunin lamang ay siraan at kung maaari ay hindi na makatakbo yan sa 2028. Yan ang talagang layunin yan. Pero kahit anong gawin nila sa ngayon, pag nakikita nila si Inday Sara at si
Presidente Duterte, si Digong, at umaaten ng mga gathering, makikita nyo talagang ang tao. Mahirap pong magsalita kung wala kayo doon. Pero pag nakita niyong personal, magugulat talaga kayo eh. Kung baga, overwhelming pa rin, hindi nababago ang pagmamahal ng taong bayan. Ano yung susunod na paragraph? Babasahin mo yung title para... And subtitle dito, Attorney Sal, Singing a Different Tune. Yan. Magandang pag-usapan niya. Yeah. Twisted and shameless words from a man who was appointed Chief Justice of the Supreme Court and to the juicy position of Chairman of the Government Security Insurance System, GSIS, by the elder Duterte, whom he now depicts as a tyrant and transgression of the people's rights. Yet he willingly accepted the appointments and served under what he describes as an oppressive and tyrannical rule, even then praising President Duterte for strict and equal enforcement of laws to all, high or low. Bersamin says the former president is a one-man fake news factory without pointing to any false information that the latter has dished out. Nung magsalita si Presidente Duterte dun sa indignation rally, na ang tingin niya raw kung titingnan mo kasi ang kalakaran sa ating bansa ngayon, parang tayo'y papunta. Yan ang sinasabi niya, veering towards dictatorship. Papunta tayo sa diktadorya dahil sa mga kalakarang nakikita niya. At yan ilalatag natin mamaya. But ang executive secretary, takbo kagad siya. Nagkakandara pa siya sa pagtatanggol sa kanyang principal na si Presidente Marcos Jr. At ang sabi niya, itong si Digong, si Presidente Duterte daw, ay isang one-man fake news factory. Pero, kung napansin nyo, wala naman ho siyang isinabi na ano bang mga fake news na inilabas ni Presidente Duterte. Wala naman siyang sinasabi. At wala naman sinasabi yung executive secretary, ano bang mga fake news na sinabi niya. Dapat kasi, pag sinabi mo one fake news factory ang isang tao, kailangan sasabihin mo, ito, sinabi niya ito nung ganitong petsa, ganitong panahon. Pangalawa, ito sinabi niya, fake news dito. Pangatlo, fake news dito. Pangapat, wala hong ganon. Generalities lamang eh. Ngayon, Correct. Sino ho ba itong executive secretary nagsasalitang ganito? Aba, alam nyo ba, marami hindi nakakaalam. Ito ay inappoint ni Presidente Duterte na Chief Justice of the Supreme Court. At nung magretiro ho ito, nako, yung napaka-juicy, mabigat, at malaking sahod ng chairman ng GSIS ay siya rin ay inappoint. At tingnan nyo kung makapagsalita siya ngayon, sabi niya, etong si Digong, ito kilala bilang isang tyrant, tiraniko, nilalabag niya ang batas. Marami siyang parang pinalalabas, marami siyang pinapatay sa likod ng mga tinatawag na extrajudicial killings. Marami siyang pinapahuli. Nawala daw rule of law, walang due process. O madali sabi, ako, diktador itong mamanto. Napaka-oppressive nito. O tingnan nyo nanggagaling ito sa isang mama, isang inappoint na Chief Justice, na kinabang bilang chairman, at napupuri niya si Presidente Duterte bilang isang striktong nagpapatupad ng batas. At ang tanong po natin, kung totoo yung sinasabi mo, yes, Executive Secretary, kung totoo yung sinasabi mo na ito'y oppressive, sumisira ng mga karapatan, bakit mo tinanggap? Bakit nagsilbi ka sa ilalim ng isang tyrant na sinasabi mo ngayon ay tyrant? Correct. Hindi ba? Hindi ba nakakahiya yung sinasabi nyo? Yan ang hirap sa atin kasi. Ngayon kumakanta ka ng ibang himig. You're singing a different tune just because you have become a member of the cabinet of this present dispensation.
Wala ho, So, yan ang tawag sa iyo, Bersamin. Wala kang prinsipyo. hindi ho dapat ganyan. Kaya tayo ay maging makatotoo, maging matapat tayo. Hindi po pwede. Prinsipyo nga eh. Kung ano yung totoo, yun tayo. Prinsipyo mo. Eh, itong mga taong ito si Bersamin, wala. Ano lang ito? Padaloy-daloy lang sa hangin. Yung gagawin natin, sisiraan natin. Kahit na yung ating background, siyang sasampal sa atin sa harap ng katotohanan na hindi totoo yung sinasabi. What's the next? Tsaka, may dagdag ko lang sa context, Attorney Sal. Sometime in 2018, dinipensahan ni former President Duterte si former Chief Justice, now E.S. Bersamin, sa pagkaka-appoint bilang Chief Justice kasi maraming nagsasabi. Maraming kontra dahil, di ba, meron tayong ruling na may ranking, next in rank na dapat sundin. Dapat si former Justice Antonio Carpio ang maupo. Dineclare niya yung FOFR. Ayoko, kasi ayoko makinabang sa pagkakatanggal ni former Chief Justice Sereno. Sabi ni Digong, sinong next in rank? Kung okay siya nang sunod. Si E.S. Bersamin. Di ba? So, tapos, pinagtanggol na nga siya at tinanggap niya. Tapos sasabihin niya na yung nag-appoint sa akin noon, yan yung tyrant, yan ang presi. Ba't mo tinanggap? Bakit ka nakinabang? Bakit ka nagsilbi? Sagutin mo yan. Eto naman, huge corporation of fake news yung subtitle. Yan ang sagot ko doon sa sinasabi ni ES na he is a one-man fake factory. Ang sinasabi ko dyan, in essence, teka muna, baka ang pangkasalukuyang gobyerno ang isang malahiganting korporasyon ng pinanggagalingan ng mga fake news. Sige, pasahin mo. Sabi dito, it would seem that it is the current dispensation that has become a huge corporation of fake news. The armed and illegal assault on the religious group Kingdom of Jesus Christ by the Philippine National Police to serve a warrant of arrest to its leader, Pastor Apollo C. Kibuloy, is a case in point. It peddled the lie that the assaulting policemen were unarmed despite the videos taken during the attack showing uniformed assault teams carrying high-powered... Ito na po yung patungkol sa KOJC, okay? So, ayun, narinig nyo itong sinabi ni Atty. Panelo na itong mga some of the cabinet members ni Presidente Bongbong Marcos, specifically itong si E.S. Bersamin, no? Isa rin itong manggagamit. Noong time ni former President Duterte, kakampi ito ni Duterte dati. Ngayon, na isa na siya sa gabinete ni Bongbong Marcos, iba na. Sa ika nga, you are singing a different tune already. Diba? Sa gobyernong Marcos, ang dami niyan. Marami siyang mga ganyan na mga tauhan. Yung mga cabinet members at mga kaalyado ni Bongbong Marcos, sa mga government officials na mga kaalyado ni Bongbong Marcos, mga balimbing. Mga balimbing. Ito lang yung tatandaan mo, Bongbong Marcos. When the time will come na you are not empowered anymore. Okay? Wala ka ng kapangyarihan dahil hindi ka na presidente. Good luck na lang kung ikaw ay isasalba ka nitong mga taong ito. Kasi alam ko, Mr. President, in my own analysis, lahat ng mga nakapalibot sa iyo na mga secretaries at mga government officials na mga kaalyado mo, hindi lahat yan totoo. Meron rin sa pagdating ng panahon na ikaw na po ay isang ordinary na civilian, ilalaglag ka na naman yan. Look at Manny Pacquiao. Dati nilalaglag ka yan. Ngayon, dahil may kapangyarihan ka, alam nila na makasave sila sa mga gastusin sa politika, sa pangangampanya, nakipagkaalyado sa iyo. Dati kang sinabihang magnanakaw niyan. Pero ngayon, kaalyado mo na. Diba? Guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at patuloy ang discussion natin
sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat sa taong bayan. At subscribe na rin sa Don Mar TV para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Okay? Subscribe rin kayo doon para meron tayong mga ina-upload na mga videos doon na hindi natin ina-upload sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat sa mga audience natin at sa mga moderators natin. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.